po ang bawat isa na tumayo para po sa ating opening prayer. Ngayong oras na to, hihin po natin ang presensya ng Panginoon. Tayo po'y mag-focus sa Kanya. Ang oras na to ay para sa Kanya lamang. Ialay po natin ang oras na to sa ating Diyos. Tayo po'y manalangin. Ang Diyos Ama na siyang makapangyarihan sa lahat, na siyang lumikha ng langit at lupa. Kami po ay nagpupuri sa inyong kabutihan, sa inyong pagmamahalan ng Ama. We glorify your name, O God, dahil kayo lang ang aming Diyos na buhay. Kayo ang Diyos na tapat. Kayo ang Diyos na mapagmahal. Aming Ama, maraming salamat po sa araw na ito na patuloy niyong pinagkakaloob sa amin. Sa buhay na patuloy niyong pinapahiram sa bawat isa sa amin. Sa buhay na ito na kayo ang siyang nagbigay ng liwanag. Aming Ama, maraming salamat po. Sa buhay ng bawat isa na naririto na handang i-ari ang kanilang oras upang makinig, magkaroon ng fellowship with you, O God. Gayon din po, matuto sa inyong salita. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa. Gayon din po sa mga taong hindi pa dumarating sa mga oras na ito, Lord, gabayan mo po sila, aming Ama. Gayon din po, aming Ama, maraming salamat po dahil kayo po ang nagbibigay ng mga pagpapala, biyaya sa buhay namin, sa araw-araw, sa mga pangangailangan namin, aming Ama. Maraming salamat po sa kabila ng lahat na kami ay nagkukulang sa inyong harapan, na kami nagkakasala, na kami ay matitigas ang ulo, gayon din sa mga bagay na ginagawa namin mali, aming Ama. Maraming salamat po sa inyong salita na siyang gabay ng aming buhay. Patuloy po kami humihingi ng tawad sa aming mga kasalanan. Mula sa aming mga salita, gawa ang kilos aming Ama. Gayon din sa aming pag-iisip. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala, aming Ama. Linisin niyo po kami mula ulo hanggang paa. Santibayas, O God, pray. Para po maging karapat dapat kami sa inyong harapan na ang aming pagkanta, pagpuri, pagsamba sa oras na ito, O Lord, ay matanggap po ninyo ng meron po kapatan sa aming puso na aming pananampalataya nag-aapoy sa pagmamahal na nagmumula sa inyo. Because God, you love us. Minahal mo kami, aming Ama, patuloy niyo kami minamahal. At dahil dito, aming Ama, natuto kami sa aming mga kamalian, mga karamihan, kakulangan. And we love you, O God. At hiningi po namin ang gabay, ang pagkanta ng bawat round ng worshiping, O God. Ganyan po sa at ang banal na Espiritu sa inyong gaba para po sa aming pagbahagi na iyong salita sa araw na ito, aming Ama, na ma-receive namin ang iyong salita ng buo-buo sa aming mga puso, na may apply po namin ito sa aming buo. Patuloy po kami humihingi ng gabay, patuloy po kami nananalangin na sa araw-araw, bigyan po kami ng lakas mula sa physical, mental, emotional, lalo na po spiritual na kalakasan na kami mapag-ibay sa aming pananampalataya, na patuloy namin yung kilalanin sa aming buhay. Maraming salamat po muli sa lahat ng ito, aming Ama. Lahat po ng pagpuri, pagsamba at pasasalamat sa inyo lamang namin tinataas sa tanging pangalan ng aming Hari, ang aming Panginoon Jesus. Amen! Amen! Hallelujah! Puri ng Diyos! Hallelujah! Handa na po ba ang lahat magpuri at magsamba? Amen! God is good all the time!
so loved the world that He only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Gandahan po natin ang ating Diyos sa kanyang pagmamahal, sa pagkakasya, para sa ating
afternoon po sa lahat. Yung mga kids, pwede mo pumunta sa baba para po sa ating Sunday school. Ngayon naman po, andito po tayo para makinig ng salita ng Diyos. And then, kung sino pa po yung mag-testimony, pwede po pumunta rin sa harap yung gusto mag-testimony, yung gusto i-share yung pagpapala ng Diyos sa kanyang buhay. And then, meron po ba? Okay, meron tayo dito. Sige. Magandang umaga po sa ating lahat. Masaya po ba kayo nandito kayo ngayon? Nandito po ako para magpatuto at magpasalamat sa Panginoon sa nangyari sa aking laro. Nagpapasalamat po ako kay God dahil binigyan niya ako ng lakas at pagkakataon na manalo kahit na ika-apat na pwesto lamang po ang aking nakuha. Sa kabila nito, tunay po akong nagpapasalamat dahil alam kong hindi niya ako pinabayaan. Umiling din ako ng panalangin para sa susunod kong laban sa high jump na hindi ko natuloy dahil sa aksidenteng nangyari sa secondary girls. Ipinagpapasalamat ko rin po ang pagkakataong makalaro sa high jump at relay dahil sa tiwalang ibinigay ng aking coach. Maraming salamat po at ang lahat ng papuri at pasasalamat ay sa Panginoon lamang. Ayun, thank you for the testimony. And then, natawagan ko si Raj para sa kanyang testimony. So, ayan. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Muli nga po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Ayan, yung palakpakan natin para sa Lord talaga. Ano po, nandito ako sa harapan para magbigay ng patotoo patungkol sa mga ginawang kabutihan ng Panginoon sa buhay ko. Share ko na lang po yung nagkaroon kami ng, yun nga, bilang earnest player, nagkaroon kami ng in-house training dito po sa San Namatahan, sa San Narciso. Then, syempre, bilang bago-bago naiyak pa. Then, syempre, nung unang araw doon, nalulungkot ako. Natamad ganun kasi nga, nami-miss ko yung pakiramdam dito sa bahay namin, dito sa church. Yan, nami-miss ko. Then, parang nanibago ako doon. Nung pagdating ko doon, nanibago ako. And, hanggang sa tumagal, yan, na-build ko yung relationship ko sa mga kasamaan ko doon. Magkaroon kami ng mga, yan, memories na magaganda rin. Tawanan, mga masasayang araw. Then, dumating yung araw ng laban. Ganun talaga. Pinagpapasalamat ko sa Lord dahil natalo rin ako. Kasi, daming realization na pinaunawa sa akin ng Panginoon. Madaming paalala. Kasi, tamad po talaga ako mag-training sa totoo lang. Pagka nag-umpisang nang tinamad yung katawan ko, tuloy-tuloy na yan, tatawa rin na ako. Hanggang sa hindi na ako mag-training. Pero, papasalamat ako sa Lord. Kasi, yung mga naging laban ko nun, mindset ko nun is, maglaro lang talaga. Kahit ako matalo na sana para hindi na ako mag-training eh. Pero yan, kasi nakaabot ng provincial, salamat sa Panginoon. Then, itong provincial na to, nung natalo ako nitong provincial na to, daming
sayang, daming what if na pumasok sa isip ko na nasa uli talaga yung pagsisisi, no? Kapag kung kailan natapos na yung bagay na yun, doon ka lang magsisisi talaga. Nagsisi ako kasi hindi ko siya sineryoso hindi ko siya mismo sineryoso. Hindi ako nag-training, hindi ako nagpursiging mag-training. Tinamad ako. Daming pagsisisi talaga. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi pinaranas niya sa akin yung bagay na yun. Natalo ako dahil ganun nga sa mga bagay na hindi ko pinagsikapan. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil marami siyang pinaunawa sa akin, marami siyang pinaalala sa akin at maraming aral na natutunan ko mula sa pagkatalo yun. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon at sa Panginoon lamang ang papuri. Amen. Thank you, Lord. Ang testimony. Meron pa po bang gustong testimony? Okay, meron pa po. Meron pa isa. Praise. And sobrang thankful kay Lord kasi bukas may pasok na naman ako and then yung sa buong Sunday ko like ayun, laman ng church, bahay, tapos ayun, iniisip ko na naman paano naman yung financial na papangailangan. Kailangan ko kasi 1 week lang yung pasok ko next week. Pero pinagtitain ko kay God kasi sa buong Sun break, ginabayan niya ako and then sobrang blessed kasi pagpasok ko may aasikasuin ako dahil doon sa grades ko. And ayun po, pinapapasalamat ko lang kay Lord yung buhay ko sa araw-araw, lalo na po sa health ko. Amen. Interesting pa nga testimony. Napansin niyo po ba puro kabataan yung testimony natin? Itong mga kabataan ko, ang nagbigay ng lakas sa kanila is si God. So, yung araw-araw na trial sa buhay nila, akala natin nag-aaral lang, pero mahirap mag-aaral. Mahirap. Yung po yung mga pagsubok na nararanasan nila, nakakayanan po nila because of God. Kaya, nakakayanan nila, nagagawa nila yung mga bagay na akala nila hindi nila kaya. Kasi kasama po nila ang Diyos. Sabi po, bawat isa sa atin ganun din tayo mag-isip. Everything we do it for God. Para po lahat ng mga mangyayari according to God's way, di ba? Susunod na lang po yung mga hinaangkat natin na blessings. For good intention. Ngayon naman po, po tayong papakita na video. Ito po yung appreciation and thanksgiving na naganap po dito sa ating church sa ating mga members. Kapahingahan, sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kaligayahan, kapayapaan. Sa'yo ko lang nadarama, o Ama, ako'y nagbabalik, Panginoon, hindi na aalis. Dalangin ko'y maibalik, pananabik sa iyong piling. Noong unang natagpuan, inilaang kaligtasan, sa krus ko nakamit tunay na pag-ibig. Panginoon, tanging tahanan, kapahingahan,
nananalig. Dito lang ako, Jesus, sa piling mo. Sumasamba sa'yo lang, Ama. O Ama, ako'y nagbabalik, Panginoon, hindi na alis. Volunteers natin dito sa church. Yung mga nanay na palaging naghanda ng ating mga pagkain, mga members na naglilinis ng church, mga kabataan na ginagawa yung kanilang ministry, different kind of ministries dito sa church. From worship, sa technical, sa tambourine, teachers, gayon din po sa mga ushers, at ganoon din po sa mga iba pa nating mga kabataan na dinidikit po nila yung kanilang oras, kanilang time para sa Diyos. At ang sentro lang po nito ay ating Panginoong Jesus. Siya po ang sentro ng lahat na tayo po yung merong fellowship. At nakita po namin sa video kung gaano kasaya bawat member ng church. As we are the body of Christ, we are all together in Christ. Kaya naman po, inaniya ko po muli ang worship team para patuloy tayong magpapuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Kaya po natin siya. Inaniya ko po muli ang bawat isa na tumayo para po tayong magpatuloy na mag-worship sa ating Panginoon. Let's feel the presence of the Lord. As we know, for God so loved the world that He gave His only Son. Whoever believes in Him will not perish, but have eternal life. Kaya po, itong kanta na ito is about our Lord Jesus Christ. As we are saved by His grace, His mercy, we are saved because of His love. Dahil binigyan tayo ng Diyos, we ought to love one another. Let's sing for the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Yes, Lord. Hallelujah.
Hello, hello. Yan. Good morning po! Good morning po! Yan. Yan. Pakisabi nga po sa tabi, Merry Christmas! Yan. Kaliwa kanan, harap at likod, pakisabi, Merry Christmas! Yan. Lord. Sige po. Yan. So, nauna na akong bumati, no? Ayan, nauna na akong bumati kasi sa taon na to, ito na yung huli kong bisita dito. No? Next year din tayo magkikita-kita, ha? Ayan, so Merry Christmas po sa bawat isa. Thank you, Lord. Punong-puno tayo ngayon. Ayan, palakpakan po natin ang Lord. Ayan, salamat, Lord. Ayan, salamat sa Panginoon. At ayun po. Daming tao, nakakatuwa naman. Ayan, so sige po. Kung meron po tayo mga Bible, I encourage everyone to please open your Bibles. May it be a physical Bible, a Bible sa cellphone. Sige po, pakibuksan. Samahan po ninyo ako ng mag-aaral. Ayan, for this morning, ang ating pong text ay matatagpuan sa Book of Luke. Ayun. Sa Book of Luke, ayan, chapter 18, verse 19. At ang aking pong i-display ay ang New Living Translation. At ang sabi ko dito,
Then Jesus told this story to some who had great confidence in their own righteousness and scorned everyone else. Sabi ko dyan, 2 men went to the temple to pray. One was a Pharisee and the other was a despised tax collector. And on verse 11 it says, the Pharisee stood by himself and prayed this prayer. I thank you, God, that I am not like other people, cheaters, sinners, adulterers. No, I am certainly not like that tax collector. And in verse 12 it says, I fast twice a week and I give you 1/10 of my income. And in verse 13, but the tax collector stood at the distance and dared not even lift his eyes to the heaven as he prayed. Instead, he beat his chest in sorrow, saying, O God, be merciful to me, for I am a sinner. And in verse 14, I tell you, this sinner, not the Pharisee, returned home justified before God. For those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Kung na-translate po natin siya sa Tagalog, sa Magandang Balita Biblia version, at sabi dyan, sinabi rin niya ang talinghagang ito sa mga taong matuwid ang tingin sa sarili at hinahamak naman ang iba. May 2 lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. Tumayo ang Pariseo at nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba ng mga magnanakaw, mandaraya, mga malunya, o katulad ng maniningil ng buwis na ito. 2 beses akong nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay rin ako ng 10 bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Samantala, ang maniningil ng buwis naman nakatayo sa malayo at hindi man lang makatingin sa langit. Dinadapukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing matuwid sa harapan ng Diyos at hindi ang Pariseo, sapagkat ang sino mang nagmamataas ay ibababa at ang sino mang nagpapakababa ay itataas. Ayan, ang ating title for today, hindi ko na po iibahin. No, this is the parable of the Pharisee and the tax collector. Ayan, so sino po dito nakakalam kung ano ang isang Pariseo? No, during the times of Jesus Christ, during His ministry. No, ang isa pong Pariseo, ito yung mga mamaya, papanggitin ko, mga Pariseo. No, so bago pong lahat, let's pray again. Can we momentarily close our eyes and let's ask for the Lord's blessing this morning? Tayo po yung dalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, Panginoon sa langit, ng oras, Panginoon. Kami po ay minsan pang lumalapit sa iyo, nagpapakubaba, Panginoon, at humihingi ng iyong biyaya. Panginoon, we come before you, O Lord, and we ask for your blessing, we ask for your presence this morning, Lord, to help us and be with us as we study your word. Salamat po, Panginoon. Tulungan niyo po kami, samahan niyo po kami sa aming pag-aaral ng inyong salita. Nawa ito po ay palaging tumimo, Panginoon, sa aming mga isip, sa aming mga puso. Nawa ito po ay aral sa bawat isa, Panginoon. Nawa ito po namin po sa buhay. At sa ganun, Panginoon, kami ay makakilos at makatulong sa aming mga kapatid, sa aming mga kapwa, Panginoon, na naaayon sa inyong kagustuhan at sa inyong mga mata. We come before you and we ask, Lord, that your message be instilled in our minds and in our hearts as well, so that we can live according to your will and we can work according to your will, Panginoon. And we should Lord, thank you for this wonderful morning. What a blessed day to be here, Lord. What an honor to share your word, Panginoon. Salamat po. Inyong lingkod, Panginoon, ay iniingatan, inaalalayan, pinapahintulutan at tumayo, magbahagi ng inyong salita sa inyong mga anak. Lord, we just want to thank you, we just want to worship you, we just want to exalt your name, and we just want to magnify Jesus Christ in our lives. And all of this we pray in Jesus' name. Ang namin magsasabi ng
Amen! Ayan. Sige po, palakpakan po natin ang Lord. Lord. So, sige po, pakisabi mo rin sa katabi, Merry Christmas! Maraming thanks. Ayan, almusal ba? Amoy almusal ba o amoy yung hapunan? Amoy kape. Amoy kape. Ako rin yata. Amoy kape. So again, our title for today o ang ating pag-uusapan sa umagang ito ay The Parable of the Pharisee and the Tax Collector. Ayan. So sa umaga pong ito, meron na tayong dalawang puntos o I should say we have two key characters. No? Pag-uusapan natin yung Pariseo at saka yung tax collector o yung makasalanan. Tawagin nila. So, our first key character is the self-righteous Pharisee. No? O yung believe na believe sa sarili, na Pariseo. At, teka lang, gusto mo naman kung tayo naman ito? Mag-overtime ako. Ayan. Okay. So again, our first key character is the self-righteous Pharisee. So, bago tayo tumuloy, ano nga muna ba ang Pariseo? What is a Pharisee? So, ito meron lang akong picture na ipapakita just to illustrate or give everyone a brief idea what a Pharisee would look like during the days of Jesus Christ. So, ayan. So, sinong nanonood dito ng The Chosen? Ayun, nanonood dito ng The Chosen. Ayan, may ilan. No? So, sa mga nanonood ng The Chosen, we could recognize these looks, the way of dressing, their attire. No? During the times of Jesus Christ, ito yung posibleng itsura ng mga Pariseo na tinatawag natin. So that would they look like, no, during the times of Jesus Christ. At kung ating iisa-isahin kung ano ba yung Pariseo, ano ba sila, no? So number one, the Pharisees are a prominent Jewish religious party. No? O kilala sila ng mga Hudyo, ng mga relihiyoso, no? Talagang sagradong-sagrado. Itsura pa lang, talagang makikita mo na ay, ano to? Pariseo ito. Kasi talagang ibang-ibang itsura nila kumpara doon sa mga regular o normal na Hudyo o mananampalataya ni Jesus o ng ating Diyos. They have a strict adherence to both written Torah and oral traditions. No, meron silang talagang matindi at mahigpit ng pagsunod, mga pangantayan sa mga nakasulat na Torah. When we say Torah, it means teaching, it means law, or another definition, it is the first 5 books of Moses. No, it is the book of Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. So talagang sinusunod nila ng matindi yung mga nilalaman ng first 5 books or the 5 books of Moses. So sa mga nakabasa na ng mga librong ito, the first 5 books, makikita ninyo at maiintindihan ninyo na yung mga batas na sinasabi dito sobrang hihigpit, sobrang dami rin. And imagine these Pharisees o itong mga Pariseo na ito, talagang sinusunod nila lahat yun. Talagang mahigpit na sinusunod nila yun. At yung mga oral traditions na sinasabi dyan, ito yung mga kulong na batas na sinabi ni Moses, pero hindi na isulat. Mga naibanggit lang at naipasa, naisalin na naisalin. So, another one is they believe that they are the separated ones dedicated to do God's will. No, naniniwala sila na hiniwalay sila ng Diyos doon sa mga normal na Hudyo, so yung mga Jew, no? Dahil sila daw yung mga pinili, sila daw yung mga talagang kikilos na naaayon sa paggustuhan ng ating Diyos. And, mga kapatid, if you go back to the book of Luke, chapter 18, verse 11, titignan natin yung naka-highlight na part. Ang sabi dyan, I am certainly not like that tax collector. Kumbaga sa sobrang taas ng tingin nila sa sarili nila, tumitingin sila ng pababaan sa ibang tao. No? Porque makasalanan or tax collector. Bakit ba tax collector parang pinag-iinitan sa parable na ito? Kasi during the times of Jesus Christ, ang mga tax collector ay pinakagalitan ng mga tao. Bakit? Kasi bukod sa mahirap na ang buhay, talagang yung pagsingil ng tax, mahigpit. Pag di ka nakapagbayad ng maayos, pwede kang ikulong. Pag di ka nakapagbayad ng maayos, pwede kunin ang iyong bahay.
And with the situation of Peter, back those days, yung kanyang bangka ang pupunin kasi hindi siya nakakapagbayad ng buwis. No? And just like Matthew, he is also a Jew. At siya yung naniningil ng buwis sa kapwa niya, mga Jew. Kaya lang kinakagalitan. Kasi, kumbaga, kababayan mo, pero isa ka pa dun sa mga parang nakakagipit sa iyong mga kababayan. So that is why tax collector ang pinag-uusapan dito kasi isa sila sa mga kinakagalitan during those times. And these Pharisees, bukod doon sa nag-look down sila sa kanilang mga kapwa, sa ibang uri ng mga tao, no? Talagang makikita natin na sila ay sumusunod sa mga batas. No? Actually, dun sa verse 11, nagdadasal siya sa templo, sa loob ng templo. At nagpapasalamat siya sa Diyos, nga lang, yung prayer niya, I thank you, God, that I am not like that other people. No, mga mandaloko, mandaraya, mga malunya. No, nagpipray ka na nga lang, nandamay ka pa ng iba. Kasi hindi po maganda yung nagpapasalamat ka sa umpisa, pero lang namamalit ka ng iba. Yung kasunod na sentence, ba? At makikita natin sa verse 12, nagpa-fasting sila. No, sino dito yung nakapag-try na mag-fasting? Yung mga nagpa-fasting ba dito on certain occasions? Ayan, alam po natin gano'n kahirap mag-fasting. Amen? Amen. Kasi ako rin po at times, pag meron akong dinil talaga sa Lord or there was a season na talagang keeping ko every Sundays, wala akong kakainin, wala akong iinumin maliban sa kape. Ayan, for almost 24 hours, I fast every Sundays during those season. No, at mahirap mag-fasting. At itong mga Pariseo na to, dahil sobra silang sumunod sa batas, talagang twice a week, nagpa-fasting daw siya. At nagta-tithes pa. So, hindi nagbibigay ng tithes sa ating church. Amen. Ay, kaya niyo magtasa ko. Yung mga nagbibigay ng tithes or the 10% of their monthly income sa bahay panambahan ng Diyos. No? Naiintindihan ko kayo? Kasi minsan, pag talagang kulang na, tapos alam mo yun, parang may gumabagabag sa loob natin, yung Holy Spirit, bigyan ng tithes mo. Parang ang hirap bitawan. Amen? Amen. So, these Pharisees, o ng mga Pariseo nito, kaya nilang gawin lahat yan. Yung mga batas, yung mga alintuntunin. Kumbaga, they obey. They obey based on the books of Moses, the 5 books of Moses. Nga lang, ang mga Pariseo, medyo mataas ang tingin sa sarili nila. No? That they look down on other people. And mga kapatid, meron tayong tinatawag na the Pharisee spirit. Ano po, ito ay gusto ko lang i-share sa inyo. No? The Pharisee spirit, ito yung makikita natin sa mga tao na medyo mataas, mga kapwa natin Kristiyano. And I hope and I pray dito sa LCCC ay wala namang ganito. At kung meron man, let's show them love. No? Dahil lahat ng tao ay kaya namang pagbuti ng Panginoon. So the Pharisee spirit, no, it says here, they care more about appearing righteous than being transformed. No? Kapag yung isang tao pala ay mayroong Pharisee spirit, mas mahalaga sa kanila yung magmukha silang banal. No? Mas mahalaga sa kanila yung magmukha silang tama kesa magkaroon ng transformation sa kanilang pagkatao, sa kanilang character. And another one, obsessed with rules, titles, and outward holiness but lacks love and compassion. No? Talagang nababaliw sila pagdating sa mga patakaran, sa mga titulo. Dapat mataas ako, dapat may respeto ko sa akin pag kinausap mo ako. Dapat pag lumapit ka sa akin, hindi basta-basta. No? At mas mahalaga sa kanila yung magmukha silang banal, pero yung kalooban nila kulang sa pagmamahal, kulang sa compassion sa kapatid, kulang sa compassion sa mga kasamahan sa mga kapwa Kristiyano. At ang sabi dyan, they love to correct others. Mahilig mag-correct ng kapwa. But resists correction. No? Mahilig sila, oy, ikaw mali yan, dapat ganitong gawin mo. Pero pag sila na yung pinagsabihan, bakit mo ako pinagsasabihan? Hindi mo ba ako kilala? Pariseo ako, may katungkulan ako sa simbahan. No? Mahilig silang mag-correct. Pero pag sila na yung correct, ayaw nila. Kasi nga, mataas ang tingin sa sarili. And another description, uses scripture as a weapon instead of a healing balm.
No, ginagamit nila yung mga Bible verse. Ay, ikaw may impyerno ka. Kasi sabi sa Bible, ganito, ganon. No? Where in fact, ang salita ng Lord hindi ginagamit na condemn. Ang salita ng Lord, the words in the Bible, the words of our God, ginagamit yan para magbigay ng pagmamahal, magbigay ng soft rebuke, hindi naman necessarily soft rebuke with love. No? Pwede kang mag-correct pero may pagmamahal. Hindi pwede correct ka ng correct, taga ka lang ng taga. Kasi hindi mo tatapalan. Hindi pwede ganon. Kasi masakit naman yun. Tsaka hindi ganon ang turo ng ating Panginoon. Ano? So, ginagamit nila ang salita ng Diyos para managat ng kapwa. No? Pero pag sila na yung pinakorek, ayaw. Amen? Amen. And in the modern day version, paano? In the modern day version, sabi dyan, they are the judgmental churchgoers who knows all the verses but none of the grace. Ito yung mga talagang, pag nakita mo sa church, lalatagan ka na napakaraming Bible verses. May kilala ba tayong ganon? Wala, ayan. No, talagang pag nakausap mo, ang daming Bible verses na ilalakad sa iyo. Alam mo ba, sabi sa book of Peter, chapter ganito, chapter ganon, verse ganito, hindi dapat ganito, hindi dapat ganyan. No? Pero, they know the verses. Pero pagdating dun sa grasya, hindi nila kaya ibigay. Hindi nila naiintindihan yung concept ng grace. No? Because the grace is simply, for example, simply me. I am not worthy. I am not knowledgeable enough. I don't have the credentials to stand here, to share God's message. But by the grace of God, narito ako. I am here. I was able to share the message. I am able to share the message by the grace of God. No? So, these Pharisees, the modern day version, no, judgmental sila. Pag hindi ka galing sa Bible school, pag wala kang mabigay na verse, wala kang kabisatong verse, lagot ka. Kakagad ka nila ng maraming verses. And another one, they know God but not His heart. Alam nila may Diyos. Gagamitin nila ang pangalan ng Diyos. Pero yung puso ng Panginoon, hindi nila naiintindihan. They do not understand the heart of God. And lastly, they worship their religion. Ito yung mga sagrados ng nilang religion. No? Pero hindi nila pinapupurihan, sinasamba ang Panginoon. Amen? So, mga kapatid, these are the definitions or the explanations what a Pharisee is. So again, they are self-righteous, mataas ang tingin sa sarili, no? Lalatagan ka ng maraming verses, pero hindi nila alam ang bigay ng pagmamahal. They don't know grace, no? They don't have compassion to other people. No? Talagang gamitin nila ang Bible verses, they would use Scripture as a weapon, no? Instead of a healing balm, instead of a support to other people, co-Christians. Amen po ba? Nag-isipan po ba tayong lahat? Yan. Medyo seryoso natin usapin. Yan. Pakitignan nga ng katabi. Sino pa ba? Sino? Pahina. Sige nga, pakisabi pa minsan. Merry Christmas! Ay, maraming H para lasap na lasap yung almusal. Amen? So again, that is the Pharisee spirit na tawagin natin. No, minsan ma-discern, makikita, mararamdaman natin ito sa ibang churchgoers, sa ibang Christians. Ano po? And again, that is our first key character, the self-righteous Pharisee. And if we jump to our second key character, bakit naging repentant sinner na yung title, hindi the tax collector? Bakit? Kasi if we go back to the text, no, we could see that the tax collector is somehow with humility. Meron siyang pagiging mababang loob. No? Talagang nire-recognize niya, siya ay makasalanan. Kasi sinabi na rin, O Lord, O God, have mercy because I am a sinner. Sinabi niya. And hindi niya magawang lumapit o pumasok sa simbahan kasi niya, yung kanyang kalooban, sabi pa nga sa text, binibig niya yung chest niya, yung makutub niya, ano ba tawag doon? Ginaganyan yung dibdib. Kasi nga, nare-recognize niya na makasalanan siya, na hindi siya karapat-dapat. And at the same time, habang nag-pray siya, hindi man lang niya magawang tumingin sa langit.
Kasi nahihiya siya sa ating Panginoon. So those are qualities of someone that is repentant. No? Repentance. No? So that is why ang tinawag natin sa ating second key character is the the repentant sinner. Amen? So, dahil wala akong makita ng picture ng tax collector, meron na lang akong ipapakita sa inyo ng mga picture. At alam ko, nakita niyo na yung iba dito before. Ano? So, the first picture, ayun, nakita niyo na ito, di ba? Ako ito, this is me, when I was still a drunkard. No? Nung ako'y manginginom, nung ako'y nagbibisyo pa. Ako yan, pinapatuloy mo ng mga kasamahan ko. At ako pa rin ito, sa inuman pa rin. Ano? Sarap-sarap pa ng ngiti ko dyan. At ako pa rin yan, yung walang tayong yung mukha. No? Nasa inuman pa rin. No? Mahilig ako mag-inom dati. Ano? Mahilig ako mag-inom, minsan kahit sa bahay. Dati may koleksyon ako ng alak sa bahay. Pag-uwi ko galing trabaho, upo, kuha ng baso, yelo, alak, tahimik, inom. No? Manginginom po ako dati at hindi ako nahihiyang aminin dahil sa ganitong paraan makikita ko kung paano ako tinulungan ng Panginoon to be the person I am today. Ako yan dati, yung tatlong pictures na yan, ako yan dati. At ako pa rin yan ngayon. No? Ako pa rin yan. No? So why am I sharing my pictures? You know, first aid pa rin to, yeah? Ayan, ako pa rin to. No? So bakit ko pinakita yung mga litrato ko dati, yung mga litrato ko ngayon? Simply because I am still a sinner. Makasalanan ako dati, nagbago ako, binago ako ng Panginoon, nagkakasala pa rin po ako ngayon. Ako po ay nabitisod pa rin. Ako po ay nagkakamali pa rin. Ako po ay hindi perfecto. Hindi po ibig sabihin na nandito ako sa harap, nakakapagbahagi ako ng salita ng Diyos. Ako ay matuwid, ako ay mabait, ako ay malinis, ako ay perfecto. Hindi po. Ako po ay aminado, ako ay nagkakasala pa rin, nagkakamali pa rin. Ang pinagkaiba lang, this time, when I am transformed by God, by the Holy Spirit, I no longer enjoy sin. Hindi na po ako nag-enjoy sa mga kasalanan, sa pagkakamali. Talagang tinanggal ng Espiritu Santo sa katawan ko yung panlasa sa kasalanan. Sa alak, ayoko na. Sigarilyo, maamoy ko lang, ayaw ko na rin. Natalang ako dati sa inuman, isang kahan, ubus ko, isang upuan. Ayun, amoy ng sigarilyo, hindi ko na gusto. No? Pag nakamoy ako sigarilyo, magaling ako bigla. Kasi hindi ko talaga gusto. No? So that is why pinapakita ko yung mukha ko. Bakit? I'm making an example out of myself. Because I am admittedly also a sinner. Kasalanan din po ako. Binunod lang ako ng Panginoon sa dati kong swimming pool ng kasalanan. O sa putik ng kasalanan. I'm admittedly a sinner. At mga kapatid, minsan ko na rin pong sinabi sa Panginoon ito, minsan na ito. Lord, maawa ka sa akin. Lord, mahabag ka. Kasalanan ako. Nabi ko rin sa Panginoon dati. Alam niyo mga kapatid, hindi po ibig sabihin na tayo ng Kristiyano, perfecto na tayo, kakamali pa rin tayo, matitisod pa rin tayo. Pero pinagkaiba po natin sa dati nating buhay, sa dati nating pagkatao, this time, pag nagkakamali tayo, malapit tayo tayo sa Diyos. Amen? Amen. Pag nagkamali, nagkasala, no? we feel the shame sa ating Panginoon. Kasi alam natin kung gano'n siya kabuti, paano na tayo niligtas, paano na tayo binago. So may magawa ka lang, may maisip ka nga lang na di maganda. No? Minsan ako, pag may naisip ako hindi maganda, ay Lord, sorry Lord, hindi gano'n agad ako. Dati hindi. Pag ako may naisip dati, gagawin ko. Pag ako may gusto dati, gagawin ko. No? Pero this time, may binago na tayo ng Panginoon, hindi lang ako, tayong lahat. Ano po? We must admit ourselves and before God, tayo ay naging makasalanan at tayo ay makasalanan pa rin. No? And if we go to verse 14, the first part, sabi ng Lord, this is Jesus Christ talking to a group of people. Sabi niya, I tell you, this sinner, not the Pharisee, returned home justified before God. Itong makasalanan ito, umuwi
na naging matuwid na sa Panginoon, hindi itong pariseyong ito. Bakit? Anong pinakaiba nila? This Pharisee, very religious, nagka-fasting, nagka-tithes, talagang merong commitment sa kanilang relihiyon, talagang masunurin doon sa mga batas, sa libro ni Moses. No? Kaso lang, mababa ang tingin niya sa kapwa niya. Nagpapasalamat siya sa Panginoon, pero malalait bigla. Salamat Panginoon, hindi ako katulad nito. Salamat Lord, hindi ako katulad nun. No? Chismosa, manloloko, magdurugas, malandi. No? Ay pasalamat ka na sa Panginoon, kaso sumamit pa. No? Itong makasalanan to, anggap niya sa sarili niya, Lord, makasalanan ako. Mahabag ka sa akin, kasi nagkamali ako, papakumbaba ako. Hindi niya naman tumingin sa namin. Bakit? Kasi nahihiya siya sa Panginoon. Nagsusorry siya, humingi siya ng tawad. And if we go to the second part, verse 14, it says, for those who exalt themselves will be humbled. Yung mga nagmamataas sa kanilang sarili, nakababa ng Panginoon. At yung mga nagpapakababa, dahil kilala nila ang kanilang sarili, no? Sila nagkakamali, sila yung makasalanan. Silang mga nagpapakababa ang itataas ng Panginoon. Amen? Amen. At mga kapatid, if we go to the Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, ang sabi dyan, for it is by grace, sa biyaya ng Panginoon, that you have been saved. Dahil sa biyaya ng Panginoon, kung bakit po tayo naligtas. Through faith, sa ating pananampalataya. At ito, and this is not from yourselves, hindi ito galing sa ating sarili. It is the gift of God. Regalo ng Panginoon. No, not by works, hindi sa kung ano yung mga ginawa mo, kaya mong gawin at gagawin mo. Bakit? Bakit kaya ginawa ng Panginoon na gano'n? Bakit hindi basihan yung kaya mong gawin? Yung mga nagawa mo na mabuti. No? Hindi yun ang ginawang basihan ng Panginoon kasi kapag yun ang naging batayan, magiging mayabang tayo. Kaya sinabi ng Panginoon, not by works, so that no one can boast. Walang pwedeng magmalaki. No? Kabisado mo ang Bible? Yes. Aayunan ng fasting? Yes. Sunodin sa mga batas? Yes. No? Meron kang sagrado na ritual o may sagrado kang ang tawag doon, mga gawain o may mga dasal ka na talagang binibigkas mo na paulit-ulit. No? Pero hindi yun ang matayan kung paano tayo bilitas ng Panginoon. It is by grace so that no one can boast para hindi tayo magmalaki. At bakit naka-highlight yung part ng gift? Kasi mga kapatid, ang sabi sa Galatians chapter 2 verse 6, know that a person is not justified by the works of the law. Hindi sa mga gagawin mong panuntunan, batas, no? By faith in Jesus Christ. Bakit by faith in Jesus Christ? Because Jesus Christ is the gift. Jesus Christ is the gift of God to us. Si Heso Kristo, ang Panginoong Heso Kristo, ang regalo ng ating Diyos Ama sa atin. Bakit? Kung hindi dahil kay Jesus, hindi matutubos yung ating mga kasalanan, hindi tayo maliligtas. And by faith in Jesus Christ, we will be saved. So, we too have put our faith in Jesus Christ, that we may be justified by faith in Jesus Christ. Pag tayo ay nanampalataya na kay Jesus, magiging matuwid tayo ngayon sa paningin ng Diyos through Jesus Christ. Bakit? Because Jesus Christ is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Ang tanging si Jesus lamang ang dahilan, si Jesus lamang ang daan, siya lang ang katotohanan, wala nang iba. So it doesn't matter kung gaano ka sagrado sa mga pamantayan na meron ka dahil sa Kristyano, matuwid ka, mabait ka, nagbago ka na, no? Hindi sa ganon ang sukatan ng Diyos. No? Kasi kung sa ganon lang ang sukatan ng Diyos, pag pumunta tayo doon sa story of the crucifixion, tatlo silang pinako sa krus, tama? Si Jesus at dalawang makasalanan. Yung isang makasalanan, ang sabi niya lang kay Jesus, bago siya malagdan ng hininga, Panginoon, alalahanin mo ako pagbayad mo sa iyong Ama.
Anong sabi sa kanila ni Jesus? I tell you, you will be in paradise with me today. Sa mismong pagbalik ni Jesus, sinama niya yung makasalanan na yun. Yung makasalanan na yun, hindi siya Kristiyano. Siya karapat dapat siya lumako sa krus kasi makasalanan siya. Magnanakaw, mandarambong, no? Makasalanan siya. Karapat dapat siyang parusahan. Pero, yung simpleng pagsabi niya kay Jesus na, Lord, alalahanin mo ako pagbalik ko sa Diyos Ama. Sinama siya ng Panginoon sa langit. So, simply, hindi siya by how you work as a Christian, paano ka maging isang Kristiyano na matuloy, maayos, mabait. It is simply by Jesus Christ. Believing in Jesus Christ and serving Him. No? So, hindi tayo pwedeng magmalaki. Hindi tayo pwedeng manduro ng kamalian ng iba. Kasi palagi nating alalahanin, kung sila nagkakamali, tandaan natin saan ba tayo binurot ng Panginoon. Saan na tayo kinuha ang mga kasalanan natin dati. Ako alala ko kung paano ako kinuha ng Panginoon sa mga pinakamababang pagkakataon ng buhay ko, sa mga pagkakataon na sirang-sira ako, sa mga pagkakataon na patapon ako, malinaw pa sa alaala ko, paano ko ligtas ng Panginoon. So minsan pag may mga nakikita ako, nakikilala na yung ugali, pag-aspang, totoo lang, sa totoong salita lang, pag may mga nakikita ako, nakakasama, nakakatrabaho, na mag-aspang ang ugali, naiinis ako minsan, yes, pero sino ba ako para maghusgan? And I hope and I pray na tayo din po mga kapatid, as we grow in Christ, as we serve His kingdom, as we serve the community, may we not be a judgmental Christian that we look down on others but we cannot remember our sinful nature back in the days. Naway tayo mga Kristiyano, hindi tayo maging ganun na mahilig tayo mag-correct ng kapwa, pero pag tayo yung i-correct, ayaw, lalatagan natin ng maraming Bible verses para gamitin as weapon. Pero tayo, hindi natin alam yung pagmamahal, yung compassion, ang nilalaman ng salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Amen mga kapatid, okay pa tayo? Kasi pa tayo? Ayan, medyo tuwid, diretso at matalim yung mensahe ng Panginoon ngayon. At sadyang ganito talaga. In conclusion mga kapatid, we cannot serve God and look down on others at the same time. Hindi ba pwede na sasabihin natin na, Lord, Kristiyano ako, no? Susunod ako sa iyo, mag-ministry ako, pero right after ng praise and worship, pag-upo, tignan mo siya, ang itim lang ganito. Tignan mo siya, alam mo yan, kahapon yan, ako yan, nagkaawa sila ng asawa niya. No? Alam mo yan, kahapon narinig ka, nagmumura ka luto. No? We cannot serve God and look down on others at the same time. Hindi po pwedeng gano'n. Tandaan natin, pag nagtuturo tayo, when we pinpoint someone, ganito tayo mag-pinpoint, tama? Isang daliri nakaturo sa kanila, pero yung tatlo nakaturo sa sarili. So, every time na magtuturo tayo ng kasalanan nito, kasalanan niya, kasalanan mo, tandaan mo yung tatlo nakaturo sa sarili mo. Ha? O ganun na lang daw. Ganun na lang. No? Kaya may biro akong narinig dati. Sabi niya, kaya pala sabi yung pare namin, it's a Catholic person, sabi niya, kaya pala yung pare namin, pag nakikita, sabi niya, oh, God bless you. Nakaganon daw yung mga daliri kasi ayaw niya magturo sa sarili niya. No? So we should always remember that when we serve God, we cannot look down on other people. Every time you point at someone, remember that your 3 fingers are pointing backwards to yourself. So as much as possible, huwag na tayong magturo. Meron tayong narinig, meron tayong nalaman, meron hindi magandang narinig, nakita, nangyari, huwag na magturo. Pray for him, pray for her, ipagdasal natin. No? And sa ating sarili, always remember kung paano tayong ligtas ng Panginoon, paano tayong biyayaan ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Amen. And iiwan ko po itong mga katagang ito sa inyo. Kapatid,
Walang saysay ang kaalaman at ang pagsunod kung sa puso mo kapwa mo nonsense. Your obedience, your knowledge is nonsense if in your heart you are crushing other people. There's simply no sense in that. Walang saysay. Sayang lang. Sumusunod ka na sa batas ng Diyos. No? Maalam ka na sa Bible. Kabisado mo ang buong Bible. Nga lang, pagkakita ka ng kapwa mo, pinipitasan. Sinasabi sa ibang tao yung hindi magandang nakaraan. Nonsense. Walang saysay. Pagsusunod natin sa Diyos, paglilingkod natin sa Diyos, kung yung puso natin ganito. So I hope and I pray, mga kapatid, that we always look into our hearts, we always check our motives. Palagi natin titignan yung nilalaman ng puso natin. Pag may nakita kang tao, ano yung nararamdaman mo, ano yung laman ng puso mo. Always check. Palagi natin mapantayan ang sarili natin. Bakit? Kasi nakikita po ng Diyos yung laman ng puso. Our God sees our heart. So we should always choose to be good, to do good, to be kind, to forgive, to reach out. No? Ako po, I still struggle with some unforgiveness. I still struggle with emotion. No? Hindi po bilang ako ay naririto, ako ay matuwid, ako ay magaling, hindi po. Ako po ay hirap pa rin sa mga ganitong aspeto. Ako po ay meron pa rin bindil sa Panginoon pagdating sa ganitong usapin. But as much as possible, I hope and I pray na ma-overcome po natin ito ng sabay-sabay. No? Dahil again, mga kapatid, walang saysay, ang kaalaman, ang pagsunod, kung sa puso mo, kapwa mo itutulog mo. Can you all stand up? Let's pray. Ay, lobat na, sir. Father in heaven, Lord, we simply come before you and we simply want to thank you, Lord, for this morning, for this message, Panginoon. Your words, Panginoon, are very true. It's like a double-edged sword, Lord, that strikes the people in front and strikes the person speaking. Salamat, Panginoon, dahil ang inyong salita ay sadyang totoo at diretso, Panginoon, katulad ng espada na dalawa ang talim. Talim papunta sa harap sa mga nakikinig at talim papunta sa nagsasalita mismo. Thank you, Lord, for giving us your grace, Panginoon, for giving us the gift of life, which is Jesus Christ, Lord. Thank you, Lord, for giving us another chance to hear your word, to know how to be a better Christian, to check into our hearts, Lord, tignan ang aming puso, maging mabuting Kristiyano, mas maayos at mas mabuting Kristiyano, Panginoon, sinisiyasat ang sariling puso. Lord, help us not to have a Pharisee spirit, Lord. We rebuke in the name of Jesus any spirit that is not from you, Lord, especially the Pharisee spirit, self-righteous person, self-righteous spirit that knows all the verses, knows the scripture, but knows nothing about your love and your compassion and your grace. Panginoon, hindi namin pinapahintulutan ang kahit ang Espiritu sa aming mga puso na hindi galing sa inyo. Lalong-lalo na, Panginoon, ang Espiritu ng Pariseo na maalam sa Biblia, maalam sa salita ng Diyos, pero walang alam pagdating sa pagmamahal sa inyong biyaya, Panginoon, na aming naranasan. And we just want to thank you, Lord, for saving us. We just want to thank you, Lord, for the gift of Jesus Christ, the gift of life. Dahil tanging kay Kristo lamang, Panginoon, aming daan, ang aming katotohanan, Panginoon. And we just want to thank you, Lord, that we acknowledge our sins, that we are not perfect, that we still stumble,
Kami, Panginoon, ay umaamin na makasalanan kami. Kami ay nagkakamali pa rin, Panginoon. Yet, your grace is always sufficient. Ang biyaya mo, Panginoon, ay palaging sa kami. Na kami ay nakapagpatuloy. Kami ay nakakausap, Panginoon, sa aming lakarin bilang Kristiyano. And Lord, we simply cannot do this without you, so always be with us. Always guide us, Lord. We need you every second, every minute, and every day of our lives. We welcome you in our hearts, Lord. May the Holy Spirit reside in our hearts, in our minds, in our body, so that we can walk, we can talk, and we can work for your kingdom according to your will. Father in heaven, we just want to declare our faith in you, our love in you. We just want your name to be magnified in our lives, Lord. So help us. Help us, Lord. We are not perfect. But Lord, your love is perfect. So we thank you, Lord. We welcome you in our lives. Help us, Lord, to continue our Christian journey. And we just want to acknowledge you, all the power, all the authority, Panginoon. Worship you, we exalt you in Jesus Christ. We love you, Lord. All of this we pray in Jesus' name. Amen. Nagawang po ang worship team. Thank you po, Pastor Ben, sa magandang mensahe. Ang mensahe nito ay para po sa ating lahat. As we are sinners, hindi po about doing good works only, but it's about the faith. It's a gift of God. Yung faith natin, dahil sa faith na yan, nakalapit tayo sa Panginoon. And with faith, with only Jesus Christ, naranasan natin lahat ng pagpapala ng Diyos. We receive the blessings from God. Kaya po, kung iniisip natin na mabuti tayong tao at gagawa lang tayo ng mga mabuti, but without the hearts that serving the Lord, the hearts need to be cleansed by the Lord, by the Holy Spirit. And the fruit of the Holy Spirit will grow in our lives. No? Kaya naman po, patuloy natin na kantahan ang ating Panginoon. Let's worship Him. Feel the presence of the Lord. Feel the presence of the Holy Spirit.
We love you, oh God. We love you, church. Talk to Jesus, oh God. Church, talk to you, Lord. Sabi, Panginoon, maraming salamat namin tanong. Ang bawat membro ng simbahan. Feel the presence of the Lord. Feel the presence of the Holy Spirit. Let's talk to our Lord with all our heart, with gratitude, with thankfulness that we experience because God's love us. Lord, maraming salamat po. We love you, Lord. Patuloy po natin kantahan ang ating Panginoon. Your name is the highest. There's no other. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominion, all power and authority. Your name stands above them all. Your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones You